Kung ikaw ay isang crypto investor or trader, marahil ay napansin mo na naman ang matinding pagbaba ng presyo ni Bitcoin at iba pang altcoins nitong mga nakaraang araw. Marami po ang nagtatanong, bakit biglang bumagsak ang crypto market? Ano po ang mga dahilan sa likod ng sell-off na ito? Kaya sa video na ito ay pag-usapan po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit dumudugo ang crypto market ngayon. Aalamin po natin ang epekto ng mga trade wars, economic uncertainty at kung ano po ang maaring mangyari sa hinaharap. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan ng pag-crash ng crypto market. Marami pong investors ang nananatiling cautious o nag-aalangan dahil sa patuloy na pagbaba ng crypto market. Kahit na may positibong balita sa industriya, tila mas nangingibabaw ang negatibong epekto ng global economic uncertainties. Pero bakit nga ba? Isa po sa mga pangunahing dahilan ng sell-off sa crypto market ay ang patuloy na trade wars sa pagitan po ng malalaking ekonomiya, lalo na po sa pagitan ng US at iba pang mga bansa. Kamakailan lang ay muling naging mainit ang usapin tungkol sa mga bagong tariff o buwis sa import-export na ipapatupad simula sa April 2. Dahil dito ay maraming investors ang nag-aalala sa magiging epekto nito sa global markets, kabilang na ang crypto industry. Kapag may trade war, tumataas po ang inflation at nagiging mas mahal ang mga bilihin. Dahil dito ay marami pong investors ang nag-a-adjust ng kanilang mga portfolio. Madalas ay ibinebenta po nila ang kanilang crypto holdings at inililipat sa mas stable na assets tulad po ng bonds at saka gold. Ang ganitong klaseng market fear ang nagiging sanhi ng biglaang pagbagsak ng presyo ni Bitcoin at iba pang mga altcoins. Bukod dito ay nananatili ring hindi gumagalaw ang interest rates ng Federal Reserve. Ibig sabihin ay patuloy po ang mataas na interest rates na maaring magpabagal sa paglago ng mga investment assets tulad ng crypto. Kapag mataas po ang interest rates, mas kaunti ang gustong mag-invest sa riskier assets dahil mas nagiging attractive po ang traditional investments tulad ng bonds. Ngayon ay ano naman po ang lagay nitong si Bitcoin at ang altcoins ngayon. Sa kasalukuyan ay si Bitcoin ay bumagsak na po sa presyong $82,476.30 mula po sa dating $83,000 na support level nito. Bumaba ito ng 2.43% sa loob lamang ng 24 oras at meron po siyang kabuuang year-to-date losses na 12.5%. Samantala, ang iba pang altcoins ay hindi rin nakaligtas sa sell-off. Ayan, si Ethereum ay bumaba po ng 2.25% at ngayon ay nasa presyong $1,846. Sa XRP naman ay bumagsak po siya ng mahigit 3% sa presyong $2.115. Si Cardano naman ay nawalan ng 3.92% ng halaga at ngayon ay naglalaro sa presyong 0.6721. Si Dogecoin naman ay nakikita ang formation ng wedge pattern o nagpapakita po siya ng wedge pattern formation, isang indikasyon na maaring magkaroon po ng breakout o mas matinding pagbagsak. Ang trend na ito ay nagpapakita na malaki po ang epekto ng pagbaba ni Bitcoin sa buong crypto market. Dahil sa maraming altcoins ang may mataas na correlation kay Bitcoin, kapag bumagsak ito, malaki rin ang tsansa na bumagsak ang ibang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari sa crypto market sa mga susunod na araw? Bagaman patuloy ang bearish sentiment sa crypto market, hindi ito nangangahulugan na tuluyang babagsak si Bitcoin. Sa nakalipas na mga taon, napatunayan ni Bitcoin at iba pang mga major cryptocurrencies ang kanilang resilience sa kabila ng malalaking sell-off. Ayon po sa mga eksperto, ang kasalukuyang price floor ni Bitcoin ay nasa presyong $82,000. Kung mananatili po ito sa price level na ito, may posibilidad na makakita tayo ng short-term recovery. Subalit ayon po kay legendary trader Peter Brandt, maaring bumagsak pa si Bitcoin hanggang $65,635 kung
hindi nito mapapanatili ang kanyang support levels. Para naman po sa mga altcoins, maaaring magkaroon po ng recovery kung magkakaroon ng positive breakout si Bitcoin o kung may fundamental updates na makakatulong sa bawat project. At ayan, bilang mga Pinoy trader o investor ay mahalaga pong tayo ay maging maingat sa ganitong klaseng market conditions. Kaya yan, meron po tayong ilang mga dapat na gawin upang protektahan ang ating investments dito. Una ay huwag po tayong magpanik. Ang pagbebenta po ng ating crypto dahil lamang sa takot ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Maging kalmado po tayo at pag-aralan natin ang market trends bago po tayo gumawa ng ating desisyon. Pangalawa ay mag-set po tayo ng stop loss kung tayo po ay futures tradings or derivatives. Yan, upang maiwasan po ang sobrang pagkalugi ay yan, kailangan po nating i-set up ang ating stop loss sa ating trades upang automatikong magsara ang ating posisyon kapag naabot na ang isang particular na presyo. Pangatlo ay kailangan po nating mag-diversify ng ating portfolio. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating puhunan sa isang asset lamang. Mag-invest po tayo sa iba't ibang klase ng assets upang mabawasan ang ating risk. Ayan, at ang pang-apat ay maging updated po tayo sa mga balita. Ang crypto market ay madaling maapektuhan po ng global news. Kaya siguraduhin po nating updated po tayo sa mga pangyayari na maaaring magdulot ng market movements. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbagsak po ng crypto market ay hindi isang bago o permanenteng pangyayari. Ito po ay bahagi ng natural na paggalaw ng market kung saan ay may mga panahon ng pagtaas at saka pagbaba. Bagaman maraming dahilan ang kasalukuyang sell-off tulad po ng trade wars, inflation concerns at saka mataas na interest rates, may posibilidad pa rin po ng recovery sa hinaharap. Kung ikaw ay isang long-term investor, maaring magandang oportunidad po ito upang bumili ng crypto sa mas murang presyo. Ngunit kung ikaw naman ay isang short-term trader, mas mainam po na maghintay at obserbahan ang market bago pumasok sa bagong trade. Sa uli, ang pagiging isang matalinong investor ay hindi lamang po tungkol sa kung paano kumita ng malaki, kundi pati na rin kung paano maiwasan ang malalaking pagkalugi. Kaya bago po tayo gumawa ng ating desisyon, siguraduhin po nating naiintindihan natin ang mga nangyayari sa market at meron po tayong malinaw na strategy sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.